Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Na kung saan ang sinasabi ho niya, mahirap din na sigurong maging executive secretary ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Yung una, si Atty. Vic Rodriguez, hindi na nakatiis, nagbitiw at ngayon ang daming sinasabing hindi kanais-nais tungkol sa presidente at kanyang misis. Naku, yari tayo dyan. Ha? Totoo naman ho mga kababayan ha. Ngayon ito naman si former Chief Justice Lucas Bersamin, ang madalas at sa hindi ay siyang nagsasalita kapag ipit na ang Pangulo sa mga masiselang gawa at desisyon. Yun ho ang yun ho ang post nitong si Sir Jason sa. Kaya tayo ho'y napaisip. Kaya nga no, Ah, ibig sabihin ho ba itong si dating Chief Justice Lucas Bersamin, talagang mukhang pera ho siya, ganon? Kasi imposible naman ho na hindi nakikita nitong si Lucas Bersamin, dati kang Chief Justice. Alam mo ang katuwiran, ika nga, alam mo ang tama, kasi paano ka pa naging Chief Justice? Kung hindi mo alam yung tama, di ba? Sigurado ho tayo, 100%. Alam din ho nitong si Lucas Bersamin na meron hong maling ginagawa itong si Marcos Jr. Pero paano ho niya natitiis? Wala na ho ba talagang paninindigan at prinsipyo itong si Lucas Bersamin? Talagang kaya ho niya lunukin lahat ng kanyang pinag-aralan, lahat ng kanyang natutunan sa katagal-tagal niya diyan sa propesyon ng pag-aabogado, pagtatrabaho sa Korte Suprema at lahat ng kanyang moral sa kanyang buhay para lamang ho mapagsilbihan niya itong si Lisa Araneta Marcos. Kasi totoong pinagsisilbihan ni Lucas Bersamin, walang iba kung hindi si Lisa Araneta Marcos, hindi naman ho si Marcos Jr. Kasi pagka ayaw na ho ni Lisa Araneta Marcos dito kay Lucas Bersamin, ligwak ho yan. Itong si Atty. Vic Rodriguez, di na ho siya umabot. Ayaw ho siya nitong si Lisa Araneta dahil nga naman yung mga gusto niyang ipasok sa pamahalaan, sa administrasyon nitong si Bangag, hindi ho makalusot-lusot. Noong executive secretary pa, ang isa sa mga kandidato ni Tatay Digong ngayon, itong si Atty. Vic Rodriguez, ang ginawa ho ni Atty. Vic, nagbitiw ho siya sa pagiging executive secretary. Gusto ho siyang bigyan ng panibagong pwesto pero sinabi niya, hindi yan. Hindi naman ako para bata na bigyan nyo ng Kenjet, mananalig ako. Hindi ho ganon itong si Atty. Vic Rodriguez. Meron ho siyang prinsipyo at panindigan. Kaya napaisip tayo, ito na ho ba, ganito hong bang klaseng mga tao ang kayang i-corrupt ng administrasyon na to? Dating Chief Justice i-corrupt, ibig sabihin, ganito na ho ba katindi ang level ng mga kung anumang ang inaalok dito sa mga taong nagtatrabaho sa pamahalaan dito sa gabinete ni Marcos Jr. Mantakin nyo yun mga kababayan, dati ho kayong Chief Justice, kilala kayo bilang isang napakahusay na abogado. At ngayon ang administrasyon na pinaglilingkuran nyo nasasangkot sa napakaraming iskandalo at kontrobersya at nananatili pa rin kayo sa pwesto. Ano ho kayang ito, comment nyo ho sa baba kasi tayo
tayo napapaisip, ano ho kayang nagiging motibasyon nitong si Lucas Bersamin? Bakit naaatim niya, nalulunok niya, nasisikmura niya ang mga kalokohang nangyayari sa administrasyon ni Marcos Jr.? Ano ho bang sa tingin niyo, ano bang motibasyon niya? Pera, babae, o kung ano pa man? I-comment niyo sa baba kasi tayo dito hindi ho natin alam kung ano motibasyon nitong mama na 'to. Pero parang mas bumabaling tayo doon sa pera at impluwensya at puwesto. Hmm. Kayo ho ba? Ano sa tingin niyo ang motibasyon? Ito yung siguro, posible, hindi ho natin sinasabi yun talaga ang motibasyon nitong si Lucas Bersamin. Ngayon tinatanong ko ho kayo dito mga kababayan, sa kabila ng kontrobersya, skandalo at mga kabalbalang nangyayari dito sa administrasyon na 'to, kung ikaw, nasa matinong kaisipan na executive secretary, alam mo na merong problema yung 2025 budget, kaya nga dumulog sa Korte Suprema yung, itong si Attorney Vic at yang si, Congressman na Sid Ungab, 'di ba? Ngayon kung walang basihan 'yan, hindi na pag-aabalahan pang pagpaliwanagin ng Korte Suprema yung pamahalaan, ang, House of Representatives, 'di na ho pag-aabalan. Naku, ano lang 'yan, panggulo lang 'yang mga dalawa na 'yan kung ano-anong sinasampang petisyon. Pero ang ano ho dito, ang development diyan sa sinampang petisyon na 'yan na sa ah, sampahan ng TRO o labasan ng TRO yaang, 2025 budget, pinagpapaliwanag na ho, pinapasumite na yung mga original na dokumento diyan sa ano na 'yan, enrolled bill 'no, diyan sa 2025 budget. Kaya ibig sabihin meron ho talagang basihan yung reklamo, nitong yung petisyon ni Attorney Vic at itong si Congressman Ungab. At ngayon, dati kang nagtatrabaho sa Supreme Court, yung mga kasama mo do'n, nakitahan nila ng basihan yung petisyon at ikaw talaga namang pinaglilingkuran at nasa likod ka pa rin nitong si Marcos Jr. sa kabila ng mga kasama mo dati, nakitahan ng basihan yung mga aligasyon nitong si Attorney Vic at nitong si Congressman Ungab. Sana ho medyo naintindihan nyo yung ating kung saan kung ano yung mga pinanggagalingan natin kasi nalalabuan ho tayo dito kay Lucas Bersamin. Ano ho bandil nyo, sir? Bakit hindi nyo maiwan-iwanan niya ang si Lisa Araneta Marcos? Talaga ho bang alagang-alaga kayo? Hindi lang ho ba kayo, pati buong pamilya nyo dito sa administrasyon na 'to? Pambihira ho. Kaya kaya masaya ho tayo. Masaya ho tayo dito sa ating mga kandidato. Sa kabila ng walang pondo, walang pera, walang pangampanya, yung tinatayuan lang nila ang tama at talagang, nagtutulong-tulong para ikampanya sila ang sambayan ng Pilipino, talagang nakikita ho natin na yung mga kandidato natin, masaya. Dahil kahit na walang pondo, walang ganito, walang ganyan, walang nagbubunggahang rally, ika nga, nandiyan ang sambayan ng Pilipino sa likod nila. At sana ho mga kababayan dito sa isa na 'to, paniwalaan ho natin si Tatay Digong. Ibigay ho natin yung boto, natin dito sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ho ang pinakamaagang ganti dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Papanulunin ho natin ang mga kandidato nitong si Tatay Digong. Ito, rekta na ho tayo. Napahaba ho tayo dito kay Lucas Bersamin. Paano ba naman kasi? Sino ba namang hindi mababanas dyan sa mama na yan? Rekta ho tayo. Sa tingin niyo ho ba, magdideklara ng magiging diktatura itong si Marcos Jr.? Pakinggan natin to. Rin umano sa diktadura si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Oo. Jr. Oh. Ito ang ilan sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally laban sa impeachment, korupsyon, opresyon, iligal na droga at kriminalidad noong Sabado. Ayon sa dating Pangulo, hindi na umano siya masusurpresa kung magdideklara rin ng martial law si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam mo, Maging tayo ho dito sa PH Update, hindi ho tayo magtataka kung magkakaroon ng ganyang galaw itong administrasyon na 'to. Ngayon pa nga lang, do'n pa nga lang sa pondo talagang ginagawa na ho nila lahat ng magagawa nila para mailabas yung buong 2025 budget para kahit na masampahan ng TRO 'yan, wala ng ika nga, wala na, nailabas na nila yung pondo. Ano sasabihin ni Marcos yun, "Napangsuweldo na namin, nagamit na namin sa rally, nasaan pa? Wala ng pera, ubos na." 'Di ba, gano'n lang naman ho 'yan. Kaya naman na malamang sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, pagka naipit ng mga itlog nitong si Marcos Jr., magiging diktadora ho itong mama na 'to, panigurado. At 'wag na ho nating hintayin na umabot doon sa punto na 'yon.
ang administrasyon na to, na yung tipong talagang i-weaponize na ho nila yung yung ating ating armed forces at kapulisan. Sa bagay ngayon pa lang wini-weaponize na pala, no. No, daig pa natin yung batas militar, eh, 'di ba? Papasukin ng bahay mo sa kalagitnaan ng gabi, merong warrant, na kung saan hindi mo pala na specifically indicated doon sa warrant of arrest na kukunin yung mga ari-arian nitong si Sergio Abines, no? Napanood niyo ho doon sa huli nating video, 'di ba? Napaka-general nung yung mga electronic gadgets. Paano mo nga naman nasabi na kay Sergio Abines yung laptop, yung cellphone, 'di ba? Napakalabo ho nung ginawa ng mga tauhan nitong si Torre doon sa particular na na yung kaganapan na yun. Kaya yung sinasabi ni Tatay Digong na malamang umabot tayo doon sa punto ng diktadura dito sa administrasyon na to, hindi ho malabong mangyari yun. Si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Parihan na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law, pariho sa iyang papa. Pag martial law, why election? Sinabi rin ng dating Pangulo ang pagnanakaw umano ng Marcos family sa ginto ng bansa. Yan. Unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Sige, mobitaw nang niya ako. Actually, suko ko. Sige nga na nagbaligya ang atong gold, hantod karon gamay na lang kayo. So unsao na lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay back up sa atong kwarta. Importante na tanang nasod na anak. Ngunit sila gold kita dato, muni among pundo. Muni balor sa among kwarta. Wat na kibaw ang gold, diin gibaligya og pila. Wa sila musultian na ang administrasyon. Kada dapat public na, kay public issue, public property, public money. And yet, ginata mo, padung na siya sa pagka-dictator. Sa pagpunta ni Duterte sa Cebu, hinikayat nito ang mga Cebuano na iboto ang senatorial candidate sa ilalim ng PDP laban upang maprotektahan ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na hindi tuluyang ma-impeach. So kinahanglan ni Inday, manaog na silang tanan para masiguro na dili siya pag-abot sa Senado ma-alkanse. Ang iyon kamo, padag-on ba ninyo na yung akong giyangyo sa inyo? Yaang nangyaring rally ho na yan, napakalaking sampal sa pagmumukha nitong nitong administrasyon na to. Mantakin nyo, meron hong nagpunta, hindi ho nila inaasahan na meron magpupuntang ganong kalaking crowd dyan sa indignation rally. Grabe. Excited na ho tayo. Kailan ho kaya yung sa Bulacan, yung sa NCR, dyan sa Northern Luzon. Hinihintay ho natin. Sana magkaroon din tayo ng indignation rally dyan sa mga bahagi ng Luzon na yan. Kasi dyan talaga yung magiging bakbakan dito sa 2025 election. Samantala, naglabas naman ng reaksyon ang Malacanang sa naging pahayag ni Duterte ng diktadura sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, aniya baseless at ridiculous ang pahayag ng dating Pangulo. Aniya mananatili ang administrasyon sa pagsunod sa rule of law,
pagrespeto sa karapatan ng bawat tao at paninindigan sa konstitusyon. Pambihira talaga to si Bersamin. No? Nakita nyo ho, rule of law. Yung nangyari sa KOJC, meron ho bang nasunod na rule of law doon? Ha? Meron ho bang nasunod na rule of law? Para sa mga vlogger na nagsasalita sa administrasyon, nasusunod ho ba yung karapatan ng malayang pamamahayag? Ginigipit ho sila nitong mga congressman na to, di ba? Pinapatawag sila pagka hindi kayo nagpunta. Ayan, malapit na ho yung contempt kasi ang tawag dito, nasumpi na sila. Ngayon, show cause. Pagkataas ng show cause, yan ang pinakahihintay nila. Malaya na ho nilang mapapa-contempt. Pag napa-contempt na, mawe-weaponize na ho nila yung PNP para hanapin yung mga vlogger na kinontempt nila dyan sa TRICOM na yan. Ano na ho, at alam na rin ho nila kung ano gagawin nila, kung ano yung ginawa nila sa TWADCOM, dyan sa Committee on Bad Government. Ganun na ganun din ho, kumbaga iipitin ho nila yung mga vlogger na talagang magpunta dyan. Yung iba, actually, di naman talaga para makapagsalita sila, makapaglabas sila ng saloobin. Ang gusto lang ho nilang mangyari, makontempt, makulong sila dyan sa House of Representatives. Mga pasimple pa mga pasimpleng kawatan. Gladys Tuabi, humahak Ayun, si Gladys Tuabi, no? Ayun, nag-uumpisa na ho pala. Ito na, bakbakan na ho itong mga kababayan. Nag-uumpisa na pala yung nangyayaring press con itong sino ba to? Wala nang balbal tinanggal ho niya, tinanggal, sayang. Dapat din mo tinanggal, Brad. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Pero maikli Yun, naman po. umpisa na ho natin. Tahin ko lang po, very passionate po yung House members kasi dito sa isyong ito. Sa isang survey ng Octa Research, na lumabas na 69% o 7 sa 10 Pilipino yung pabor sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng Ito naman si Mela Resmores. Ang tagal na ng survey na yan Ang tagal na ng survey na yan. Kailangan ulit-ulitin para pressurein itong si Boy Kilay. Sige na nga. AKAP program. Ano po nga masasabi nyo dito? At Ito namang si Mela Resmores. Pabira talaga to. Diretso nyo lang. Walang problema yung akap yan. Tuloy-tuloy lang yan. Walang problema. Diretso lang yan. message yung mga critic na ganito yung lumalabas sa survey pero may mga kumukontra rin to. Kumbaga yung ini-aim ng programa ng AKAP na gawing tamad ang mga Pilipino. Kumbaga yung mga Pilipino ngayon tuloy na yung AKAP na yun, tamad na kami. Gusto namin bigyan na lang kami ng pera ng pamahalaan. Wala namin pakialam sa trabaho. Ayuda na lang ni Tambay. Gusto niyo ba yun, mga kababayan? Ayuda na lang ni Tamba. Wala na, ganun na lang yung mga working class, yung mga nasa middle class, yung mga tax natin ay binibigay dito sa mga mga batugan na to. Ay tinuturuan ho sila ng pamahalaan kung paano maging batugan. Ngayon tatanungin sila, gusto pa ba ng AKAP o ayaw na? Mga tanga ba kayo? Ano to, ibang klase talaga tong administrasyon na to. Matindi ho. Oy. Hindi kasi hindi naman nawawala talaga yung mga kumukontra, especially pag may vested interest. But ang important kasi, like yung nababanggit namin parati, yung mga ayuda kasi ng pamahalaan, hindi lang naman ngayong gobyerno yan ngayong administrasyon. It has always been there. It's a way to help directly yung mga kababayan natin na nangangailangan. As long as na dumarating sa tamang tao, sa mabilis na paraan, dapat hayaan natin na matulungan ng pamahalaan yung mga mamamayan natin. Numbers don't lie. Yeah. Boy, numbers. Numbers. Anak na to. Bibira ka na lang, talagang walang laman yung utak Hoy, pagkataas ng termino mo, sa inyo ka na lang. Huwag ka nang lumabas sa bahay nyo. Patuloy ka na lang. Dami mo ng pera, dami na ng pera ng mga Ortega, Numbers. Entrada, numbers don't lie. Anak na to. Natatakot ka na ba magsalita, Ortega? Dahil alam mo, puputaktayin ka na naman sa social media. Kasi pagka binukaho niya, bunganga niya, sigurado, puro kabubuan na naman sasabihin niya. Mas talaga tong mama na to. Actually, we're making true to our promise naman, this administration sinasabi, bringing the government services closer to the people. Yung number na yan, so mataas na yan, sa survey, 7 out of 10. Apart from yung
gusto at suportahan ng ating taong bayan, it also speaks about yung effectivity ng programang ito. Kasi ibig sabihin, yung mga tao, diretso nila nakukuha. Effective yung pagre-release sa kanila ng ayuda. Tama nga yung sinabi ni Kong Ernix tsaka ni Kong Paulo na itong ayuda na to, matagal na to sa ginagawa ng gobyerno. We're just trying to improve that. This time, we are not saying that the AKAP is perfect. There's going to be a room for adjustment. That's why we are trying to really improve the services to the people para po madama nila na ang gobyerno po ay working for them. Yung sinasabi po natin na kaya kailangan itong ayuda dahil it goes directly to the pocket of the people. And then, it will strengthen the purchasing power of these individuals, itong mga taong to, as part of the yung consumer, no, that would in effect it will contribute, no, positively to the local economy, which in effect is good. Opo, and speaking of pagtulong lang sa ating mga kababayan, pinalawak kasi ng PhilHealth yung kanilang benefit packages sa ating mga kababayan. Specifically, sinali na rin sa benefit packages yung outpatient emergency care at tinaasan pa yung case rate packages para sa critical illnesses. Ito rin yung sa PhilHealth po kasi matagal na rin nananawagan yung Kamara dito nga sa PhilHealth. Ano pong masasabi nyo rito sa expanded coverage po na ito? During our hearing, nandun naman po, Ano ho yan? Kumbaga, yung mga gusto ho nilang ilabas sa mainstream media at social media, yung mga saloobin nito, mga supot na to, pinapatanong ho nila dito sa mga media na to para, di ba, yung naratibo talaga ng House of Representatives, mapakinggan sa pagtatanong ng mga media. Gayong yung mga tanong galing dito sa kanila. Pagbigyan na ho natin, pakinggan lang ho natin ang mga kasuputan nitong mga congressman. you were all present during our hearing. Ito po yung mga part ng mga privilege speech, part po ng mga tanong during our hearing, yung nandun po ang PhilHealth na kasama natin. At wino-welcome po natin tong development na to kasi nakita po natin yung, sabi nyo nga, yung expansion na yan. Kailangan po talaga ng mga beneficiaries ng PhilHealth saka mga members po niyan. Sabi ko nga, kung ikukumpara mo dati, parang bulk talaga ng expenses na shoulder nung medical assistance program. Pero with that expansion, kumbaga, ito po talaga yung trabaho nila. We've been waiting for this. We've been telling the people na ito po ang kailangan ng taong bayan mula sa PhilHealth. And wino-welcome po natin at maganda po na development yan for PhilHealth. And sorry, yes po. Well, it validates our yung initial position po ng House of Representatives na that's the reason why we held a series of committee hearings precisely because we want to find out kung ano pa yung plano ng PhilHealth, how they would utilize their funds. Natatandaan mo nung una, binatikos tayo dito dahil sinasabi tinatanggalan daw ng assistance, medical assistance, kung ano man yung binibigay ng PhilHealth sa ating mga kababayan. This only proves that we are... Nakuha nyo na, at least nakukuha nyo na ho yung punto nila, di ba? Nakukuha nyo na ho yung mga tanong na pinapatanong nila para pataasin yung mga ego nila, para palakihin yung mga yadba nila. Ganyan ho yung mga congressman yung adyong na yan, naku, wala na hong political career yan. Sinusuka ho yung mama na yan ng kanyang mga constituents, sa totoo lang. We're saying all along na may pondo ang PhilHealth and they kailangan lang talaga nilang i-maximize kung ano yung pwedeng ma-reach at ma-improve yung kanilang programa. And right now, nakita natin under this new CEO president ng PhilHealth, kaya naman pala mag-expand. At tama pala yung sinasabi ng Kongreso na kailangan nilang gastusin yung kanilang pera dahil sobrang laki and they just have to put that in the right perspective, in right programs. So it validates our position that PhilHealth has the money and they need to expand more, they need to navigate more on how they would provide healthcare services to the people, especially to the direct contributors. Opo, and last na po, tinawag ng Malacanang si former President Rodrigo Duterte na
one Ito na itong mga tagapagsalita ni Marcos Jr. ha. Ito wala na ho kasi ang daming tagapagsalita ngayon ni Marcos Jr. Lahat ng congressman ano ho niya spokesperson niya. Ito. man sagutin fake nyo. news factory when he said that President Ferdinand R. Marcos Jr. is becoming a dictator. Ano lang po yung masasabi niyo po rito? Well, ako dun sa statement, ang hirap po talaga parang I'm leaning towards that statement na parang factory sila ng fake news, pati yung mga data nila, pati yung mga Factory daw ng fake news. Kanino bang presidente ang nagbenta ng ginto? Tinatanong lang naman ni Tatay Digong nasaan na yung gold deposit natin? Wala nang babackup sa pera natin pagka naubos yan, di ba? Yun naman tinatanong ni Tatay Digong Sabihin nyo muna, nasaan na yung pinagbentahan ng ginto? Yari lamang pinagtatanggol niyo yung si Marcos Jr. Di ba? Sabihin nyo sa sambayan ng Pilipino kung nasaan yung pinagbentahan ng ginto. Talaga, rally nila para talagang parang ang tawag dito, parang literally factory ng fake news. Kung baga, paano naman yung sinabi ni Marcos Jr. na ang pinakaunang sumaklulos sa Tacloban si Tolentino, hindi ba factory ng fake news yun? O sasabihin mong taga saan itong si Manny Pacquiao? Meron siya sinabing lugar, di naman taga ron si Manny Pacquiao. Fake news na naman yon. O sino nga nagpapakalat ng fake news? Yan si Marcos Jr. walang humpay yung pagpapakalat ng fake news, di kayo umiiyak. Isang beses lang bumanat si Tatay Digong, nag-iiyakan kayo. Tapos, kayo. pag hinold sila accountable ng tao, kakambyo naman sila na joke lang daw yun. Parang nagmumukha tuloy silang joke So, ewan ko, parang ano bang tawag mo doon sa, hari na, father faker? Father ng mga fake news, ganun, mother faker? Yun talaga. Kunyari nag-iisip yung walang utak yan. O yan, meron na namang headline itong si Ortega, father faker. Ikaw, mother father. Huwag ganon. Hindi ko alam kung paano tatawag natin sa kanila. Father faker, mother faker, o anong tawag Ikaw, mother father. Ikaw, mother faker. sa mga anak nila? Fakerist? Ganun? Para. Comedian ka na ngayon, ganon. Para ganun yung dating nila. Para mga super villains. Ewan ko ba? Ano nakukuha nila sa pag-imbento ng fake news saka paninira sa, lalong-lalo na sa House of Representatives. Parang, ngayon kasi nakikita nyo, napaka-aktibo ng... Nag-iisip siya pero talagang yung thoughts niya sunod-sunod. Ibang laper, nakasalubong pa yung kilay niya. Talagang pambihira itong si Ortega, oo. Yari ka ngayon sa mga DDS vlogger. Handa mo na yung tumbong mo. Naku, ano na naman yun, mayayari ka na. Basta walang iiyak ha. Walang iiyak Ortega ha. Administrasyon, katuwang ang House of Representatives, ang dami nating naibababang tulong sa tao, ang dami nating solusyon na nagagawa, yung mga problema natin na nandyan, ang target natin. Yun palang problema sa kahirapan, solusyon ho nila, ayuda. Di ba? Ang gagaling ng mga congressman natin. O ngayon, kung gusto nyo, nagagalit kayo dito. Ang tanong, galit kayo kay Ortega. Galit ho kayo kay Ortega. O kung galit ho kayo kay Ortega, alam nyo na ho gagawin sa mama na yan. Diba? Alam nyo na ho gagawin dyan sa mga congressman na yan para magantihan ho natin sila. Iboto natin si Senator Christopher Bongo. Iboto ho natin ang straight ng Duterte lineup, Duterte senatorial slate. Wala ho tayong sisinuin lahat to para magantihan ho natin itong mga walang yang congressman na kagaya ni Ortega. Sinasabi ho natin dito, pagka binoto nyo, yung kalaban ni Ortega kung saang lupalot man siya ng Pilipinas sa nanunungkulan bilang congressman. Wala akong kwenta yan. Mabibili lang ho ni Tambalus-lus yung congressman na ipapalit dyan kay Ortega. Wala akong kwenta yan sa totoo lang. Kung sinasabi nyo, taga saan ba ito si Ortega? Distrito ba nitong Ogag na to? La Union. Ayan, taga La Union. Iboboto nyo yung kalaban niya, taga La Union, kalaban ni Ortega. Mabibili lang ni Tamba yun. Tandaan nyo ho yan mga kababayan. Kahit sinong mailagay dyan sa La Union bilang congressman, wala akong kwenta yan. Kahit sinong ipalit nyo dyan kay Ortega, basta nasa ilalim ka ng kapangyarihan ni Tamba, mabibili ka niya. Pero
pagka binoto ho natin yung mga kandidato ni Tatay Digong, ang sigurado ho natin dito, ha? Sigurado 100%, mababawian ho natin yung mga walang yung congressman kagaya nitong si Ortega. Kasi hindi na ho makakalusot yung mga kababuyan nila kagaya ng mga pinagsasabi nila na yan. Ako, hindi ho 6 na taon ho uupo yung mga yan. 6 na taon sa kalagitnaan sa midterm election ni VP Sara bababa yung mga kandidato natin na yan. Magtatagalo sila kaya kahit anong pagbira yung gawin nila dito sa administrasyon na to, talagang sulit na sulit ika nga yung boto natin sa kanila. Wag ho natin kalimutan na yung mga kandidato ni Tatay. Mahanapan ng solusyon. Pero bawat galaw sa bawat pagtulong sa taong bayan, pagbigay ng positive na response sa katulong, gagawa na naman nila ng fake news, saka mag-iimbento na naman sila ng hindi totoo na mga sitwasyon. Pikon ka na. Pikon ka na, ganon. So, Talaga Ortega. ewan ko ba, parang faker, hater, parang gano'n yung mga dating nila. Mga ang tawag doon? Bad vibes. Di ba? Ako, So yan bang good vibes? So yung mga pagmumukha na yan ang definition ng good vibes, Ortega? Sagutin nyo ngayon, sagutin nyo, yan bang pagmumukha na yan ang definition ng good vibes? wala akong nakikitang indikasyon o karakteristik ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na masasabi ko. Ganyan katanga yan si Adyong eh. Paano ka makakakita ng indication? Kasama ka. Kasama ka, kumbaga, kung magsakaling gagawin man ni Marcos Jr. yan, kayo yung mga makikinabang, kayo yung hindi matatamaan kasi kayo ang kumukonsinti sa kababuyan ng administrasyon. Kaya hindi ka makakakita ng indikasyon kasi lahat ng ginagawa nila, pabor sa inyong mga naratibo, pabor sa inyong gustong mangyari. Huwag kang tatanga-tanga, Jong, ha? Kung leaning towards or leading towards dictatorship. Gigigil na ako sa Diktador ba dalawa. yung minumura ka? Ang tatay mo sinasabi kung ano-ano tatanggalin, i-exhume, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Ano, lolo mo? Pinsan ka na rin ni ngayon, masakit na rin loob mo, ganon? Anak ng tokwa. Kahit sinong Pilipino tanongin natin, hindi magagalit dyan eh. Kaano-ano mo si Marcos Jr.? Tito mo, ganon? Ang bihira tong si Adjong. Huwag ka masyadong magpalatang bayaran. Ay, hindi. Huwag ka masyadong magpakalatang nagpapakaaso. Ayan, baka hindi ako binabayaran ni Marcos. Ganyan yan eh. Huwag ka magpakalatang nagpapakaaso kay Marcos Jr. No, si Adjong. Itathreaten ang buhay mo, itathreaten ng wife mo, itathreaten ang Speaker of the House, ang nagkapinsan mo. Tas every time nagkakaroon sila ng rally, ang pinakapunto nila isirain yung isang pagkatao. Hindi lang yung polisiya, pero yung pagkatao ng isang individual tulad ni President Bongbong Marcos. Tapos wala siyang ginagawa directly. He has all the power at his disposal and yet he is doing nothing. In fact, ang mga response niya is so diplomatic. Characteristic ba yun ng isang diktador? I don't think so. Pangalawa, Talaga. itong ginagawa ng administrasyong ito, he respects the separation of powers. He does not even want maraming mga legal opinion na sinasabi, President, you request the Senate to convene for an emergency session. He did not do that because he respects the separation of powers. He allows all the agencies to work according to its mandates. That's not an indication, or that's not even an attribute of a dictator. Di ba? Wala naman ho sa administrasyon niya na may nakaupong citizen na Chief Justice na nakuwaranto o kinasuhan. Wala ho sa administrasyon niya na may sitting senador na kinasuhan at pinakulong. So there's no indication to me. Tanga talaga nitong si Adjong. Paano may makukulong? Binili niya lahat. Diyan sa Supreme Court, wala pang makukuwaran to kasi hindi pa sila masyadong gumagalaw doon sa budget. Pero pagka meron gumalaw sa budget, tingnan nyo man yan mga kababayan. Yung sinapit nitong si Lourdes Sereno, ako, sasapitin niya na kung sino man ang tatrabaho dyan sa budget na yan. At doon sa, ano pa ba yung mga isinampa kasi? Doon, pagdating naman doon kay Tambaluslos, kung sino man ang tatrabaho doon sa ombudsman, doon sa reklamo nitong si Attorney Jimmy, itong si Pantaleon Alvarez doon sa reklamo sa meron din kalalagyan. Ngayon wala pa eh. 'Di ba? Wala pa eh.
Wala naman linalabag yung mga maestrado ng Korte Suprema, unlike nung panahon ni Tatay Digong. Meron talaga ho sila. Wala namang senador na naakusahang involved sa ipinagbabawal na pulburon sa ano, di ba? Wala namang ganon. Pagka nagkaroon na ng ganon, tapos hindi nakulong, pinabayaan lang, hindi ho talaga magiging diktator to. Sa bagay, pagdating sa mga ipinagbabawal na pulburon, yan kay Kerwin Espinosa, yan kay Mabilog, wala ho talagang dictatorship dyan. Ika nga, ang gusto niyan, kinukonsinte yung mga walang yan. Pinapardon, pinapakawalan. Ganyan ho ang trip nitong administrasyon na to. Magbi-midterm na po ang kanyang administrasyon. Wala pong indikasyon na nagsasabing